Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Thursday morning, July 18, mga kapatid, kasama na po natin Pastor Jeff. Magandang umaga. And sorry, Maganda Pastor. ka pa sa umaga, Tsa. Sorry po, Pastor. Good morning, Ted. Patawad, Pastor, sa pagkakasala po na paghintayin ka na matagal. Hindi naman matagal. Brad, magsusorry lang ako sa iyo kahapon. Kahapon. Hindi, you are forgiven. Kasi inaasar ka ni Baby Boy, forgiven. no? Mantakin mo yun. Ikinuwento ng kaibigan ko si Junjun Galang saka si Trina Galang. Pastor Jeff, nagmamadali ka. Yung kamay mo nakita pa yung pagpindot sa phone. Kasi Brad, Ted, yung presidente ng Central Luzon State University, si President Abella, ini-introduce na ako. Narinig ko na bakit may word na Daily Brad sinabi si Mr. President. Ini-introduce na pala ako. Yung laptop gamit ko pa. Iko-connect pa dun sa connection. Sabi ko, pambihira. Halos 3,000 yung audience natin kahapon. Wow. So thank you so much, si LSU. That's an opportunity to spread the good news, ha? Yes. Oo, kahapon 3,000. 3,000. Pero kamusta naman so far ang kanilang pagtanggap? Hindi ka ba pinagkamalang artista o anuman? O, Yan. parang, saan kayo ko na napapanood ito? Oh, hindi ka napagkamalan na lumalabas sa Batang Quiapo. Lagi ko naman sinasabi, Brad. Puminger heart ka pa. Ano no? Lagi ko sinasabi, Brad, hindi lahat ng gwapo nag-artista. Yung iba, Nag-commentator sa radyo. yan. Okay. Yun naman. Anyway, sige, so Brad, okay naman kahapon. Everything went smooth during your time, ha? Yes. Ako naman lahat. Maaga rin ako nakauwi sa Kabanata sa bahay. 2.5 hours ang biyahe dahil may CC-Lex. Yes. So, bago na Lex. ngayon yun. Ayan. Bago ng daan niya, bagong C-Lex. kalsada. Yeah. Salamat na marami. Lumampas na ng Aliaga. Lampas na Brad Ted na Aliaga. Ang layo na niya. Konti na lang San Jose na. Kaya 2.5 from Antipolo. Ng 2 a.m. ka umalis. At pwede kang dumaan doon patungo sa Pangasinan, no? Meron din daan doon, dadaan ka doon sa ilang mga sa Santa Cruz, no, sa Nueva Ecija. Pero ang signal ng Radyo 5 malakas pa din diyan sa area na 'yan. Kung na-check mo kahapon. Malakas. Okay. Sige. Yes. Okay. Sige. So, alright, Brad. Apo, ating pong sunggaban ang pakakataon po sa magandang signal ng Radyo 5. Thank you po sa ating mga bossing, kay Ma'am Jane Basas, Ma'am Sienna, kay Sir Raul, kay Sir Guido, sa ating pong signal na ito. Bagong-bago pong ating transmitter para mas malawak ang maabot na mensahe ni Brad Jeff. Here we go. Mga kababayan, tayo po ngayon ay nasa tema ng pagkakaroon ng tamang pananaw pagdating sa trabaho or blessing sa work. Ano man po inyong trabaho, basta po legal at moral, ano? Yung sinasabi kanina ni Brad Ted na may mga kumikita na taong gobyerno na baka may kumikita, yan po wag natin gagayahin yan dahil panandalian lang ang bigay niyang satisfaction. Hindi mo gugustuhin ang ending niyan. Now, ano po ba nagdudulot sa mga taong gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos? Bakit po may trabaho na, hindi pa masatisfy, gusto pang magnakaw, bumenta ng mga illegal, gusto mo pang dumiskarte, may maayos ka ng trabaho na pwede namang with contentment, masasatisfy yung pamilya mo. Bakit po? Well, marami pong bunga yan. Unang-una, yung greed na sinasabi natin lagi, no? I want more. Kaya lang po problema sa greed, when is enough? Kasi pag may 2 milyon ka na ba, tatahimik ka naman sa pagnanakaw. Pag may 3 ka ng condo sa BGC, pang Airbnb mo, tatahimik ka naman sa pagnanakaw. Hindi po. Kasi greed is a heart issue, not a wallet issue. Kaya hanggang kabaong mo, deathbed mo, nakaratay ka na sa ospital mamamatay, iniisip mo pa rin, ano kaya manineno ko rito sa ospital na to? Because greed is never a wallet issue. It's a heart issue. Okay? Para lang po sa mga greedy na tao nakikinig ngayon, hindi ka masasatisfy. Kalokohan yung last na to. Hindi totoo yun, okay? Pangalawa po, out of fear. Natatakot ka, paano may future ko? Minsan lang to, oportunidad na to. Co-terminus ako. Kunin ko na lahat ng kukunin kong illegal at immoral kasi baka iba na nakaposisyon after ilang taon, wala na akong oportunidad. So yung fear po, pero may maganda akong verse sa mga taong natatakot. Sabi sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya, sabihin sa Diyos, ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya
ay nagmamalasakit sa inyo. Pagkatiwala daw po natin sa Diyos ang ating mga concern. Paano future na anak ko? Paano tong ganito? Paano kaya kaming ganito? Gawin mo lang yung part mo. Pinag-usapan na natin yan mula Lunes. It's a divine calling. Magtrabaho ka with integrity. Magsipag ka. Then the Lord will do the rest. Pero pag pinangunahan mo ang Diyos, natakot ka, Lord, baka hindi ka magbigay eh. Gagawa na lang ako sa illegal at immoral na pamamaraan. Sabit po tayo dyan. Hindi mo gusto yung ending, kapatid. Sa mga patuloy na nagnanakaw, patuloy na gumagawa ng illegal, immoral, hindi nyo po gugustuhin yung ending. May nakita ko siya sa TikTok di isang araw. AI ng picture ng hell. Yung impyerno, generate ng AI. Hindi nyo po gugustuhin. Ako po, please lang po, sundin nyo po yung mga reminder ng Diyos sa Biblia. Hindi mo gugustuhin yung ending. Kahit nagpapakasasa ka, kahit nakahiga ka sa pera. Ang ending mo, eternity, apart from God. Ayaw mo niyan. Again, unang Pedro 5:7, pagkatiwala ninyo sa Kanya, ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamalasakit. Ikaw ang Diyos na hindi kami pababayaan, hindi mang iiwan kailanman. Pero Lord, the moment kami ang dumiskarte sa illegal, immoral na pamamaraan, sabihin mo, bahala ka sa buhay mo, ikaw na yan. Dahil Lord, ikaw, binigyan mo kami ng free will. We are free to decide ano gusto naming pamamaraan mabuhay, pero hindi kami free to choose the consequence. Lord, nawa Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob, gawin ng tama. Kahit na pa-feeling namin, alanganin to sa ending. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng ligaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa mensaheng inihatid ni Brad Jeff sa aming pong programa this morning. We pray na siya po ay alagaan nyo lagi sa kanya pong ginagawang pagmimisyon. Salamat Lord sa magandang araw na ito. Salamat Panginoon sa mga taong nakikinig sa amin, mga taong ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat Amen. ng marami. Thank you. Alright, so Brad Jeff, saan ang walk mo at you're on the road? Yes, Brad Ted, nandito tayo ngayon sa One Sumulong. Ito po isang eskwela dito sa Taytay. Habang naka-break ang kanilang mga teacher, tayo po ay magbibigay ng mensahe sa kanila. Ayan. Kasi po, ang Rebuild City Church po, ang simbahan na ako po ay part of, it's a borderless church. We share the word, we have online presence, so kahit saan po ako magsalita, ang ending po, pinapamahagi natin yung salita ng Diyos. And hopefully, yung Spotify po, Rebuild City Church, sa Facebook at YouTube, Rebuild City Church, para po araw-araw tayo magkakasama sa mas mahabang talakayan ng salita ng Diyos. Ted? Oo, napakainom ng binabanggit ni Brad Jeff, no? Walang boundary ito. Opo, walang boundary ang paghahatid ng magandang balita. Amen. Alright. So Brad Jeff, bukas ay Biyernes na baga? Biyernes na! Ang bilis talaga. Ang bilis. Bilis. Alright. Kasi nga Sige, ngayon Brad, po, bisperas na ng Biyernes. Sige, salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Thank you. Maraming salamat po. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.